Nasabi sa akin na siya'y kinausap. Oho, oho. Ang nangyari, May nakiusap daw po eh. mabilisan nga eh. Ang totoo niya, siguro nakikita nyo, itinutuloy ko yung pangatlong pagdinig namin. Opo. Ako na lang ang pinakahuli na nakabalita na napalitan na pala yung aming Senate President. Ayun na nga, oo. Kaya pala si Senador Jinggoy na nasa tabi ko, medyo mainit ang ulo nung araw na yon. Hindi ko naman alam kung ano nangyari. Oho, oho. Kaya yung pong talagang purong-puro na biruan lang, iba po yung pagkakatanggap niya. No? Pero alam naman ninyo, talaga nagbibiruan lang kami. Totoo po. Yun pala pagkakapaalam ng isang babaeng senador, yun na rin palang tanda Senyales. na sila ay nagkakaroon na ng pagpupulong sa isang Kasi kwarto. hindi naman talaga Siguro i-refresh nyo nga po yung ating mga kababayan. kagaya nung nalalaman na ninyo at ang daming nagbibigay ng feedback sa akin, hindi lamang libo-libo, halos milyon-milyon na yata, Ay, opo, oo. na hindi nila matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan Yun. bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Oo. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama pa rin lumabas sa mga social media sir na ang puntirya talaga kayo. Kasi hindi naman nila ako maalis kung hindi nila alisin yung puno. Ayun. Ganon po yung nangyari riyan. Oho. Ngayon, ang medyo hindi po ako nagsasabi nito. Ito po ay kinukonfirma ng napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila nagustuhan yung mabilisang pagpapalit ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Lalong-lalo na po doon sa panig ng paglalahad na po ng katotohanan. Yung pag-iimbestiga na po sa kanila pong palagay, ay meron na po silang nakikinikinitang mga katotohanan na lalabas dyan. Papunta na po sa paghanap po natin ng kasagutan sa maanumalyang pagkakalatag ng mga proyekto na kung tawagin nga ay ghost projects. Ayun. Ang balita kasi sir, may singit ko lang po, mukhang pinakiusapan ata si Senator Chis bilang presidente po ng Senado na kayo ay palitan sa pagiging chairman pero parang nanindigan siya sa inyo kaya ang nangyari daw po pati siya nadamay sapagkat ayaw pala niya kayong palitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So tama po ba yung ganung anggulo? Hindi ko alam yon kasi wala naman siyang sinasabi sa akin na siya'y kinausap. Oho, oho. Ang nangyari, May nakiusap daw po eh. mabilisan nga eh. Ang totoo niya, siguro nakikita nyo, itinutuloy ko yung pangatlong pagdinig namin. Opo. Ako na lang ang pinakahuli na nakabalita na napalitan na pala yung aming Senate President. Ayun na nga, oo. Kaya pala si Senador Jinggoy na nasa tabi ko, medyo mainit ang ulo nung araw na yon. Hindi ko naman alam kung ano nangyari. Oho, oho. Kaya yung pong talagang purong-puro na biruan lang, iba po yung pagkakatanggap niya. No? Pero alam naman ninyo, talaga nagbibiruan lang kami. Totoo po. Yun pala pagkakapaalam ng isang babaeng senador, yun na rin palang tanda Senyales. na sila ay nagkakaroon na ng pagpupulong sa isang Kasi kwarto. hindi naman talaga nagpapaalam yun eh. Ayun na nga po eh. Talagang yun halos hanggat maaari ay Nakabantay talaga, di po ba? nakabantay at lahat ng anggulo ng mga pinag-uusapan ay nakakasangkot siya sa mga usapin. Opo. Nagtaka ko kung bakit siya nagpaalam at nangako naman siyang babalik. Yes. Oo. Pero hindi na siya nakabalik. Oho. Ayun. Ang narinig ko lang sana, doon sa iba kasi mga balita, at siguro mabuti masagot niya rin. Ang pangunahing layunin daw po kasi talaga ng Blue Ribbon in aid of legislation. Kasi daw po, parang sa tingin daw po ng kapwa yung senador, parang nalilihis na para bagang ang dating prosecutorial na raw po ang dating ng pagdinig ng Blue Ribbon Sen.
Sino po ba ang nagsabi nun? Yun po ang lumalabas. At maging sa panayam po sa mga kasama nyo sa Senado, parang yun po ang binabanggit nila, Sen. Hindi po totoo yun. Unang-una, talagang may pagka-prosecutorial po sapagkat kung titingnan ninyo yung pinaka-mandato ng komite, Ng Blue Ribbon. ang tinutugis niya yung malfeasance. Misfeasance and Misfeasance at nonfeasance. Paano po ang paglalahad ng inquiry kung hindi po namin gagawin sa paraan na pagtatanong at paghanap ng kasagutan sa mga dapat na itanong para nga mapatunayan kung merong malfeasance, misfeasance and nonfeasance. Yun po yung tinutungo talaga. Ayun, Yun ang pangunahing layunin ng Blue Ribbon Committee. Kung naipagkamali nila, lalong-lalo na po yung aming puno ng Senado ngayon, yun po yung sinasabi niya. Ayun, opo. Kahit oo. kailan ay hindi po ako lumihis doon sa tuntunin na yon. At baka dapat sana tinanong muna niya ako. Opo. Nakatatlong pagdinig lang ako eh. Tama po. Yung iba nga pong humawak ng Blue Ribbon Committee, nakalampas na sila ng halos 20. Wala pa naman silang nagagawang batas eh. Tama po. Sa totoo lang po ako, pangatlo pa lang. Pangatlo pa lang, meron na po akong naiayos. Oo. Possible areas of legislation. 10 pa yung aming naisip na kagad eh. Oho, sa tatlong pagdinig pa lang po, ha? Tatlong pagdinig pa lang para malaman ng nakikinig sa atin Opo. na tayo naman ay hindi nagbibiro sa mga sinasabi natin. Ipakikita ko dito, alin-alin ba yung mga naisip na nating mga panukalang batas sa liwanag ng mga pagdinig kahit hindi pa talaga natatapos. Pangatlo pa lang na pagdinig. Base sa mga nakita na namin, nakita ko at nakilatis natin, ito yung aking naisip. Kinakailangan merong amendment ng procurement law. Oo, opo. Kasi doon na pupunta po yung mga bidding natin, yung pag-award ng mga proyekto, lalong-lalo na yung pinag-uusapan ng mga flood control projects, nasasalaula sapagkat merong problema, may mga butas sa procurement law. Kinakailangan mag-introduce ka ng amendments. Meron ding amendment po sa anti-graft law. Oho. Dito kinakailangan mapatibayan siguro kung hindi man dapat itaas siguro pati yung pagpaparusa dito kinakailangan ibigyan talaga ng impetus dito eh. Opo. Pwede rin nating meron po kaming iniisip na amendments po sa contractors licensing law. Ito yung sakop ng PICAB, ano? Ikab, opo. Oho. Meron tayong amendment sa witness protection law o yung tinatawag na stand-alone bill, no? Oho. Meron tayong naiisip na amyenda doon sa ating AMLA, Anti-Money Laundering Council. Anti-Money. opo. Nakita naman ninyo kung saan, isip-isipin nyo, yung isa sa mga nag-testify doon. Sa isang araw, kaya niyang magpatalo ng halos 14 o 15 milyon. Ito parang ang ginagamit nila, laundry area yung mga kasino natin. Kaya dapat magkaroon ng amyenda sa AMLA, sa batas sa AMLA, ano? Nakikita rin natin ang pangangailangan para i-amend yung ating Securities Regulation Code. Sapagkat dito pumapasok ang ilang mga kawatan, yung sindikato, ginagamit nila na pasilidad itong areang ito. No? At dito, idadagdag natin yung False Claims Act. Ito yung, kung tawagin ay writ of quitam. Yung bang pwedeng payagan kahit isang mamamayan lang, kahit isang ordinaryo. karaniwang mamamayan na maghain siya ng asunto laban sa mga opisyal ng pamahalaan, ang kondisyon lamang kapag hindi ito binigyan ng atensyon ng ating Department of Justice. Halimbawa, in 30 days, kailangan umaksyon ng Department of Justice. Pag hindi siya umaksyon, meron ng karapatan na maghain yung karaniwang mamamayan. Sa laki at sa lawak ng pangyayari, iskandalo na nakita natin sa mga proyektong flood control na yan, kailangan nating siguro makagawa na ganitong uri ng batas also. Kailangan din nating pasiglahin yung whistle. Kailangan
ma-approve na natin itong Whistleblowers Protection Act na nakabinbin pa ngayon. Apo. Oh, meron pa tayong Heavy Equipment Registration Act. Sapagkat itong ginagamit nilang mga kasangkapan, mga makinarya sa mga proyekto, wala naman listahan ito eh. Ginamit na nila sa ganitong proyekto, pipilitin pa nila kunwari na isulat na ginamit sa ganito hanggang Mindanao eh. Lima lang ang makinarya mo eh. Ang project mo mahigit na 50, ibig mo sabihin eh. Iisa lang ang ginagamit mo makinarya. So, saka ang pang-10 ay kailangan meron tayong flooding master plan. Master plan, oho. So, dito pa lamang, nakakatatlong pagdinig pa lang ako, meron na akong 10 panukalang batas na gusto kong maipundar natin. Nga po. Para sa ganon ay ma-address natin ang mga problema kaugnay nitong maanumalyang paglustay ng ating kabangbayan. So yung punto ng in aid of legislation, Sen, Pangunahin. iyon po. Oho. Pangunahin, hindi lang maiiwasan na talagang akala mo, meron nagpo-prosecute ka. Talagang gano'n eh. Kailangan mo magtanong eh. Opo. Kailangan mo magpalitaw ng ebidensya eh. Paano mo ngayon mapangangatwiranan na ang dami palang ganitong mga anomalya kung hindi ka kukuha ng tao na tutulong sa iyo. Kaya ko lang naimungkahe na kung sino man po ang gustong nagsalita na, ay nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Ayun. Mas malalaki sa inyo. Ang nangyari nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. O, yun nga. Akalain mo naman, Ang daming kondisyon. ito yung nakakapagtaka eh. Opo. Kausap ko ang Secretary ng Department of Justice, Linggo. Kausap ko yung kanyang USEC, siguro Biyernes o Sabado. At nakausap ko pa, bago ko uli makausap ang Department of Justice, Secretary Boyeng Remulla. Alam nyo naman na magkaibigan kami. Ay, opo. Kahit sa Congress pa, oh. So, kinumit niya sa akin yun. Okay yan. Sabi niya gano'n. Ang totoo niyan, partner naman namin kayo, ang Senado, para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Sige, pangako muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man Oho. ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Dito wala pa kayong tinutukoy kung sino. Wala pa. Naihinuha ko lang. Sabi ko, baka sakali. Baka Sige may ka salita, niya. magturo. Oho. Kasi ka ako, na-upload ko na ito nung nakaraang hearing. Baka ka ako merong Opo. At saka sa programang ito, Sen, noong Biyernes, di ba Oo, sinabi baka niyo merong na? magkusa. Kailangan Yan. nakahanda ako. Kaya nga, tumawag na ako sa iyo. At mabuti naman ka ako, tumawag ka na rin sa akin para makonfirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito. Yung Witness Protection Program, legitimate na remedyo ito eh. Nasa batas ito eh. Pagkatapos sinabi niya, hindi ko basta ma-approve yan. Kinakailangan mo nang isoli muna niya yung mga nakulimbat nila. Ito na po yung magkapalitan na po eh. Nagkapalitan na ito. Paano mangyayari yun? Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi kasali yun eh. Oho. Wala yun sa requirement eh. Hindi pinag-uusapan dito yung pagsusoli ng kung ano. Pwede na sigurong pag-usapan sa bandang huli yun. Pero dun sa punto na siya ay nag-a-apply sa'yo, Apply pa lang. kaya niya lang gagawin yun, manganganib talaga ang buhay niya, kaya nagpapakover siya ng protection. Oho. Nakita mo yung inallege niya na may kinalaman di umano dito sa mga payola, yung mga payouts na yan, 17 congressmen. Opo. At 10 mga tao na yung iba ay private individuals at yung iba naman ay mga kawani at opisyalis ng DPWH. Sa mga tweed, 10 sa panig ng DPWH at saka pribadong mga mamamayan at 17 congressmen. O yun naman ang yun naman ang hinihingi ng Witness Protection Program. Manganganib talaga ang buhay niya sa ginawa niyang pag-expose sa pagsasabi ng katotohanan. Oho. Sa panig niya, yun ang totoo eh. Pero yung unang usapan niyo po ni Sec Boying, walang mga ganong kondisyon, Sen? Alam naman niya na wala eh. Kaya basahin mo yung batas. Napakasimple naman ang batas. Ngayon, ito namang aming bagong Pangulo ng Senado ngayon. Yun ang kanyang
idinadahilan kung bakit yung sulat na binigay ko na dapat pirmahan niya para umabot sa Secretary of Justice, nag-research naman ako sabi niya. Ayun na nga po, hindi na Nakita ko na kinakailangan palang magsoli. Aha. Ang aking kinalulungkot dito, kung talagang nag-research sila, bakit hindi nila binasa yung batas? Wala namang sinasabing ganun na magbayad ka muna. Oho, isauli mo muna kung ina-allege na ninakaw mo o ano man. Walang iniwan sa yung ire-rescue kita. Halimbawa, merong kidnap or ransom. Opo. Halimbawa, itong cameraman natin. Ire-rescue kita pero magbayad ka muna. Hindi pa, parang mali Oho. Kaya mo siya bibigyan ng protection at hindi mo siya ihingi ng kahit ano. Dahil nga doon sa kanyang pagpapahayag, doon sa kanyang pagtulong sa iyo, sa panig ng Estado, magsasabi na siya ng totoo. Oho. Kasi mahirap kung walang tatayo na magwi-witness, sinong mahuhuli natin? Opo, lahat yun, aligasyon, lahat po yun, paratang, kung walang magsasalita. Hindi ba, Opo. Nelson, para ka namimingwit Opo. Pag ikaw ay namimingwit, may pain ka. Opo, tama po. Anong gagamitin mong pain? Butete, halimbawa. Oh, bulate. Bulate. Maliliit na isda. Oh. Para makahuli ka ng malaking isda. Ayun na. Pain. Kung walang pain, Walang pain. Walang pain. Sino yung papain? Yung pain, gusto niya protectionan mo naman ako. Kakagatin ako niyan So ang pinangako dapat na Secboy, ano po, provisional. Hindi, sinabi niya, sige, pangakuan mo sila na sa ngayon pa lang, kaya tinawag niya na provisional immunity. Provisional immunity Manggagaling sa akin Opo. para malaman nila, wag naman ninyo kung ano, o wag niyo munang kung ano nung ginagawa nila. Pupunta doon ang BOC, pupunta ang BIR, pupunta yung AMLA. Teka muna, magpa-apply ito Opo. Ito yung proteksyon na hinihingi niya hanggang sa ma-approve na eventually yung kanyang aplikasyon. Walang sinasabi doon na kailangan kang magbayad o magbalik nung inaakala mo na nakulimbat mo. Wala pa Oho. Nag-iimbestiga pa lang tayo Paano natin makukwenta kung ano yung babalik? Wala pa naman tayo sa estado na yon. doon po sa angulo na ang sabi naman nila, kasi selective ang sinasabi, parang may itinatago, merong pinipili, Oo. at ang gusto daw ay magsabi ng tell-all. Walang dapat na itago. Meron pang binabanggit siya, dyan ka na singit ko lang. Nagsimula doon sila 2016 bakit daw binabanggit 2022 lang hanggang sa kasalukuyan? Parang may mga tinanggal daw na pangalan Yun ang kanyang sworn statement. Opo. Wala akong magagawa. Ang sinasabi ng aming bagong Senate President, meron daw nagbulong sa kanya na inedit daw yung sworn Yun, statement. isa pa yun. Oho. Ito ang medyo mabigat na tanggapin yung pagpaparatang na gano'n. May bumulong daw na taga Blue Ribbon Committee. Paano kaya kung malaman niya ang katotohanan na hindi naman alam nung Blue Ribbon Committee na mayroong sworn statement na lalabas nung araw na yon? Yung sworn statement na yon, direktang Opo. ibinigay sa akin. Opo. Hindi alam ng Blue Ribbon Committee. Paano mong sasabihin na inedit? Sino mag-e-edit? Diretsong pumunta sa akin. Yun pa. Oho. Ako nag-edit. Yung araw na yun, binigay, magsisimula na kami. Doon mismo sa hearing. Hindi naman doon sa hearing. Basta kinakailangan. Doon sa araw ng hearing. Ilang oras na yung bago kailangan makuha ko. Oho. O pagkatapos sasabihin nila, merong nag-edit. Ito yung nakikita kong parang hindi na tama Kung mo ba sinabi niya na congressman ang naging kasama niya, naka-transact niya, ibig sabihin hindi na totoo? Kung mo ba wala siyang sinabi na senador, hindi na totoo yung sinabi niya? Oho. Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, ay yung sinasabi naman Nung Bryce ng Hernandez. Bryce Hernandez na pumunta naman sa amin. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga Diskaya. Opo. Bakit nila pinresent yung Mayor Bico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon?
ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto, hindi ba pamangkin niya? Pamangking, yes po. O di may politika dito, hindi ba? Oo. Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung Diskaya. sworn statement na yon dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun Opo. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito. Oho. Hindi siguro magre-recuse siguro ako Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Aha. Sa aking palagay, maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Itingnan mo na lang. Tinawag si Mayor Vico sa House of Representatives. Hindi para magbigay ng testimony. Hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya Tungkol sa mga diskaya. na sinungaling ang mga taong ito. Yes, opo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Oho. Opinion mo yun Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-tribunal, quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. Oho. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? Oho. O pagkatapos, inahanap ko yung Bryce Hernandez. Kasi pinahiram sa House of Representatives at doon ay tumistigo. O ba't hindi na sinuli? Opo. Tinanong ko yun. Sabi ko, Mr. President, bakit hindi sinuli sa atin? Hindi ba? Ito yung sulat mo. Babasahin ko sa'yo. Opo. Oo. Paihiram ko sa inyo, sabi niya, pero pagkatapos ng hearing ninyo, ibalik ninyo ng madali, Opo. ligtas, dito sa Senate. O ba't pinanatili mo ka ako sa Quezon City QCPD Sa Krami. Sa Krami. Sa Krami. Detention Center. Opo. sa Krami? Bakit Custodial ganun? Center. Nag-request sa akin si Speaker. Teka muna. Opo. Yun na yung napanood namin na nagkaroon ng viral ngayon sa social media. Bakit pag na-request ni Speaker, sabi ko, sumusunod ka sa Speaker? Pero yun naman daw po kasi siya, na-request ng Bryce sa Kongreso. So bilang puno ng Kongreso, siya naman ata Sino ba ang dapat magpasya kung saan siya madidetain? Yung na-contempt? O yung otoridad na nag-contempt? Yung nag-contempt. Kayo, nakastanding yung contempt order ng Senado. Hindi ka Opo. pwedeng mamili kasi ikaw ay nasa legal custody ng Senate. Nanganganib daw po siya doon, Sen. Kaya kapag hindi mo siya sinuli, binibigyan mo ng credential sinasabi niya. Ayun. Sa mga tweet, sabi ko, ang hindi ko kayang tanggapin, kaya hindi mo siya masoli dito, naniwala ka na nanganganib siya dito Senado. Tatanggapin ba natin yan? Tayo Senado hindi natin kayang proteksyonan. Opo. Ito ngayon ang problema. Sabi ko, medyo madidisgrasya ang integridad ng ating inquiry dito pag gaganyan. Oho. Bakit ayaw mo siyang bigyan ng witness protection program at kinakailangang magsoli? Bakit si Hernandez, hindi mo siya sinabihan na magsoli ng perang katakot-takot na halos bilyon-bilyon ang ipinatalo? Pala, mas malaki pala ang pera din noon, ha? Oho. Bakit ganun? Oho. Ang daming sasakyan din nun. Nakikita nyo ba ang pagkakaiba ngayon? Oo nga Pagka po, no? nandun sa House of Representatives, kagyat na bibigyan ng witness protection kahit hindi siya magsoli. Kaya diskaya, kailangan magsoli ka muna. Tingnan po ninyo ang pagkakaiba. Hindi naman daw ata humihingi na maging witness itong si Bryce Hernandez sa Hindi ka, Sen. i-cover nga. Pinoprotektahan. Yun nga yung, yun nga yung gusto nilang mangyari. Magsabi ka lang ng totoo. Merong nag-text sa akin. Isa sa mga tumutulong na legal officer sa mga diskaya. May kinausap siya ng isang congressman daw. Maglaglag din kayo ng senador para hindi kayo makontempt. Ganito na ba? Oho. Tingnan ninyo, historically, ano ba nangyari kay Grijaldo, hindi ba? Opo. Ganon, sila yung gumagawa nun. Sa Senado, walang ganon yun ang nangyari kay Garma. Yun ang nangyari kay, do sa pulis, yung Ed, nakalimutan ko yung apelyido. Oho. Pero sa Senado, walang ganong klaseng kasaysayan. So, gusto ko makita ninyo yung pagkakaiba.
meron ka bang karapatan na sabihin mo na may butas itong ano, parang hindi totoo, parang inedit? Oho. Bakit mo huhusgahan ang sworn statement ng isang tao nung ihayag niya nung ako pa? Nung ako pa yung chairman ng Blue committee. Ribbon. Opo. O bakit nung ako'y napalitan na? Ibig mo sabihin, yung proceedings namin ay papalitan mo rin. Oho. Pinagtalunan, inapprove, ito yung ginawa namin, napatunayan namin na kailangan niyang magkaroon ng protection. Ito yung hiningi niya. Kaya Opo. gumawa ko kagad ako ng sulat bilang chairman. Bininbin niya. Alam niya kasi papalitan na pala ako. So, ang ginawa niyang dahilan ngayon, kaya hindi niya hindi niya pinirma yung sulat ko, hindi na ako ang chairman. At binigay niya raw kay Chairman Ping. Si Chairman Ping naman, nag-uusap na raw naman pala sila, kailangan magsoli muna. Oho. So, yun po yung nangyari. Sa makatwid, yung aming ginawang proceedings, kino-question pa nila eh. Wala raw, marami raw sa mga kasama namin ang dissatisfied sa direction na Yun nga raw po. tinatahak namin. Oo, yun pa po ang binabanggit. Oo. Ano Siguro, bang direction ninyo? siguro, liwanagin natin. Ano bang direksyon ang gusto nyo? Ayun. Di ba? Oho. Kami ang direksyon namin matuwid eh. Kayo, anong gusto yung direksyon? Sino siya para sabihin niya na dissatisfied? Sino sa mga kasama namin dissatisfied? Baka naman yung leader ng House of Representatives ang dissatisfied sapagkat puro congressmen ang binanggit. Oho. Kaya pala sinasabi nila, magbanggit din kayo. Maglaglag din kayo. Para hindi kayo makontent. Tama ba yun? Doon po sa punto ng pagiging state witness, kasi sabi nila, dapat daw, ang isang state witness ay least guilty, hindi yung... Hindi ganon. Ganun ho ba? Ang mga requirements dyan, nasa Republic Act 6981. Okay. Basahin niyo yung Section 3 at saka yung Section 10, pagsama-samahin niyo. Ito yung mga requirements ngayon sa aking pagkakatanda. Una, Opo. yung offense, yung krimen na kung saan dapat siyang tumestigo is a grave offense. Grave talaga to, plunder ito. Opo. Wala kang ibang makukuhang tetestigo. Okay. O, ito lang. So, qualified din siya. Sila nga lumitaw eh. Kaya sabi ko, makipag-unahan kayo kasi kung sufficient na to, hindi ko na kailangan yung iba. Oo nga. Kasi hindi na kayo magko-qualify. Tama po, sapat na nga po na. Oh. Hindi na kayo magko-qualify Oo dito nga sa isang naman, oh. requirement. Kung nakipag-unahan ngayon yun. Oo. At yung ganyang testimony can be corroborated in material facts. Ibig sabihin, makukunan niya. Oho, oho. Oo. Yung mga tumitestigo are not the most guilty. Yan, oho. Yun ang requirement. Pagkatapos, meron pa sinasabi ron, nanganganib ang buhay, ang kanilang kaligtasan, at ang kanilang seguridad. So lahat ng mga yun, kung titingnan mo, babagsak lahat sa kanila. Tama-tama. Pero yung sinabing, magbayad ka muna, hindi kasali doon. Sa batas na yon. Na ang kondisyon ay isauli mo muna yung mga ninakaw mo. Walang ganon. Kaya sabi ko nga, teka muna, bakit ang ating DOJ Secretary bumaligtad ng ganon? Sa napakarami niyang assistant doon, kung halimbawa nakalimutan niya yung batas na yon, dapat Opo. nagtanong muna siya. Kinausap ko yung USEC. Oho, oho. Nag-apologize sa akin. Sorry po, Sen, sabi niya. Mali po ka niya yung sinabi niya. Nako. Ngayon, sinasabi ko ngayon. Balikan ninyo yung Section 3 at saka Section 10 ng Republic Act 6981. Oho. Tingnan po ninyo doon kung may sinasabing kailangang magsoli. So kung wala kailangan magsoli, bakit yung Bryce Hernandez, wala kayong sinasabi Isauli na din yung... magsusoli? Oo nga pala, no? Oo. Isa rin sa may pinakamalaking... Ang nangyayari ngayon sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Kaya kayo nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel, ayun. Tinutrektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaproteksyon ngayon. O sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krami? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiran. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun. Sabi niya
Mamaya kapag ka tayo ang nanghiram, hindi rin nila tayo pahiramin. Ano ba Ayun na ito? nga, Hiraman ba ito? Oo, yun nga ang punto. Yun ang lumabas doon sa inyong pagpupulong, Sen. No, eh. pero sinabi ko sa kanya, ano ngayon kung hindi tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Oo. Iyon pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling hihiram tayo. Manghiram din ang Senado. Oo. Kung ako lang hindi ako nanghihiram. Oo. At saka, bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. Oo nga, oo. Yun po ang kanyang katwiran eh. Ako pa yung chairman eh. That time, opo. Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame, hindi napalitan ka na nun eh. Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. Oo. 215. Oo. Nung maalis ako ng chairman, 524. Oo, Yun pa yung ano. O, palagi mo ka niya. Ako ang chairman eh. Hindi mo binasa yung section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? Ba, the committee alone. Sabi niya. Ako lang. Bilang kayo chairman ng komite. Oo, sige, kausapin mo. Tapos sabi naman ni Senator Lacson, buti naman yan, medyo, sabi niya, bro, okay na ba sa'yo kung ilagay na lang natin sa Pasay City? Tayo naman, hindi naman tayo palawa. Ayaw natin nakikipagtalo palagi. Pares lang yun naman. Gusto ko lang, maalis siya sa Krame. Sapagkat Quezon City yun. Ang Senate Pasay City. Sige, ako kayo na sa para lang makita nila tayo reasonable tao. Yun. Ano mangyayari nito, Sen, kung eto, wala na yung commitment nabibigyan ng Nasa sa kanila yun. Nasa sa kanila yun. Ang ibig ko sabihin Ang dito, batas ay batas. ang ibig ko sabihin dito, Sen, Nag-apply sila. Ako naman, gumawa na ako ng sulat. Pag may nangyari doon sa pamilya nun, sa kamay nila, kukunin. Paano kung bumawi? Kasi yung mga sinasabi na, ang dami na yung binanggit na pangalan eh. Kung sabihin niya, hindi po totoo lahat ng mga sinabi ko. Kasi wala nang protection eh. Kaya nga, ang pinoproteksyonan niya nga, imbes na tawagin niya yung 17 na inano doon, bakit hindi niya tawagin? Nabanggit ang pangalan ni Speaker Romualdez sa magitan ng ibang tao ron na palagi daw sinasabi ng isang congressman doon. Dalawang beses niyang binanggit. Palagi pong binabanggit ang pangalan. Hindi niya nakausap talaga yung dalawang pangalan na binabanggit. Ngunit palagi pong binabanggit ang pangalang ito at pangalang ito. Meron ba siyang tinawag doon na sinabi ba nila, sige, papuntahin dito para mag-testify din itong 17 ito para matanong din natin. Hindi naman eh. Opo. Ang lahat ng mga sinasabi ng mga witnesses dito sa House, yun ang kanyang pinaniniwalaan. Yung mga witnesses dito na nakalap namin, mali lahat yan, sabi niya. Opo. Parang may butas yan, parang inedit yan. Bakit ganun? So pagka yung Blue Ribbon Committee na aking na pinangunahan ko, hindi niya pinaniwalaan. Pero kapag yung mga resource persons namin doon ay pumunta doon sa House of Representatives, doon pinaniniwalaan yung sinasabi. Nako, pero ako naman pero? Naniniwala siya na nagkasundo-sundo kasi nagmerienda na lang pala kayo. Niyaya kayo magmerienda. Napag-usapan niyo na paano aayusin. Anong niyayang merienda? Kasi doon nababasa halika kayo. Magmerienda na lang tayo. Di ba nung nagtatalo-talo kayo doon sa custody. Sa custody eh. Kasi magkukus tayo, sabi niya. magkukus tayo. Ito kasi si Senator Jingo, yung gulo talaga eh. Dinig doon sa eh. Anong nalaman niyo nung pagkatapos nun? Nag-focus na lang ako kayo. Siguro sabi ko naman, hindi nag-focus sila. Nag-focus kami rito. Hindi, hiwalay kami. Hiwalay ho ba? Akala ko pa nag-merienda kayo. Hindi. Akala ko nagbigay siya ng kahit merienda man lang. Sige, maayos na tayo. Tayo naman yung mga maginoo. Pare-parehas naman tayong mga senador eh. Nung una yata, si Senator Jingo, akala niya doon siguro yung puntahan. Opo. Doon siya pumunta. Kaya lang nakahiwalay din siya. May nakakita, andito yung iba, nandun siya sa malayo, kumakain siya mag-isa. Ganun ho Kasi ba? nahanap ko rin siya eh. Siya nag-privilege speech eh. So tapos pagdating ni Senator Alan, nandun ka.
kumakain ng spaghetti. Opo. O siguro nalaman niya, nasan kayo makasama ko? Nagtanong-tanong, nandun sa kami, pinuntahan kami. So, may hiwalay silang caucus, may hiwalay kaming caucus. Oho. Pagka ganyan, Jen, Oo. parang nawawala na ng di ba? Parang lumalabo na may makakasuhan dito kapag humihina yung nawawala ng loob yung mga tetestigo, di ba? Sayang naman. Pero anyway, Sen, ilatag natin kasi meron tayong Vox Populi sa araw na ito at nang sa ganun ay makapagbigay din po ng komento ang ating mga kababayan. Teka muna, ano ba yung tingnan nga natin, ano ba yung, ano yung propose? Oho. Ito na po. May makakasuhan kayang promotor. Yan. May makakasuhan kayang promotor ng katiwalian sa flood control sa takbo ngayon ng investigasyon sa Kongreso at Senado, Kamara at Senado. May mapapala pa ba tayo? Ba't dalawa yung tanong? Oho. Oho. Pagsamahin mo na yun, dalawang tanong Oh. May mapapala pa ba sa investigasyon, sa takbo ng investigasyon? Yan. Ganun na lang. Opo. Oho. Sige. May mapapala pa ba tayo sa takbo ng... Pakibaba mo nga ulit. Teka muna, Kuya. kailangan natin i-discussion. Ano ba yung takbo ng kanilang investigasyon ba? Sana tuntunin din nila sa inyong direksyon ninyo kasi sabi yung direksyon nyo Mali yung... nga daw ang direction ko So, ibang direction ang gagawin nila. Ngayon, itanong mo, ang itatanong mo ngayon, sa pag-iba ng direksyon. Oho. Kasi sinabi na niya Opo. Marami raw dissatisfied, mali daw ang direction. Aha. O sige, ang gusto ninyo, anong gusto ninyong tuntunin na direction? Hindi ko nga alam kung saan papunta yung direction. Ako, north ako Opo. Siguro sila south. Teka lang, curious lang ako, Sen. Kasi binuo na yung Blue Ribbon. Kayo ba yung bahagi pa rin ng Blue Ribbon Committee? Vice Chairman. Vice Chairman. Minority. Di ba? Hindi ko alam kung kukunin ako, basta ako kahit member lang. Okay na ako doon. At least magpa-participate ka rin kayo sa... Nakita ko na, nabasa ko na May line up na Vice Chairman, minority. Ginawa nila akong vice chair. Oho. Sa side ng minority. Minority. Ayun. Siniswerte sila. At least nandun pa rin kayo sa tabi ni Senator Ping. Ano ha? Ako naman naniniwala siya yung experience ni Senator Ping at saka yung inyong experience, baka pag nagsama, matuntun pa rin yung direksyon na gusto niyo puntahin o puntahan. Yan. So, dagdag na natin, ha? Ano yung binagay dyan, Sen? Yung sa pag-iba ng direksyon? Sa pagbabago ng Sa direksyon. pagbabago ng direksyon. Yan. Sa pagbabago ng direksyon, may... Ano yung karugtong? Mapapala. Yan. May mapapala o makakasuhan pa kayang promotor ng katiwalian sa flood control sa takbo ng investigasyon ng Senado at ng Kamara? Kung ang sagot niyo po ay opo, meron yan. Letter A. Kung ang sagot niyo naman ay parang wala. Natakot na. Parang wala na. Wala na gusto magsalita. Ladies and gentlemen, may I call this meeting to order. I hereby declare the resumption of the meeting. Earlier today, we received a letter from the office of the Vice President designating people to attend to this hearing relative to the budget of the OBP and signed by one Director for Administrative and Financial Services. Nakita po namin na hindi po USIC level si Chief of Staff Limuel Ortonio. ASIC level lang. So in comparison, the other day, yung DOTR, USIC Banoy represented DOTR and authorized by, before Secretary Vince Dizon left for DPWH, authorizing Banoy to head the delegation of the DOTR. Knowing that, and consistent with the tradition of the House, na dapat head of agency or the very least, USIC ang pumunta dito to defend the budget of the agency. Noting the inconsistency doon sa letter, ako na mismo ang nag-advise sa kanilang umaga na wag na kayong pumunta dito dahil ganon din kung wala si Yusik Zulaika Lopez. And then,
I have the assurance of the Vice President na she will attend by next week. So, 3 araw lang ang meron tayo next week, Monday, Tuesday, Wednesday. Therefore, since meron silang hearing sa Senado on Monday, Tuesday ang napili nila. So, ganun po ang istorya. That's why, for the record, the invitation to attend the budget hearing of the Office of the Vice President was addressed to the Honorable Vice President Sara Duterte with attention to Undersecretary Zulaika Lopez, Chief of Staff, respectfully inviting the Vice President or her duly authorized representative and the senior officials of the OBP. And after this, before 12 o'clock, I was assured that the Vice President will be present herself on Tuesday. So, knowing that, if there's any question on the floor, I'm willing to answer. Mr. Chair, we in the minority is set to extend to the Office of the Vice President our tradition to give parliamentary courtesy to the office. But due to the technicalities, as explained by the Chair, I move that the committee defer consideration of the budget of the Office of the Vice President until Tuesday. Is there a second? So move, Mr. It Speaker. has been moved and seconded that the hearing for the Office of the Vice President be moved on next week, Tuesday at the very least. Mr. Chair, Mr. Chair, just a Mr. Chair. manifestation before we... on manifestation, I'll defer Mr. na. Chair. Okay na? Jack-in po kayo kung sino sa pwede. Just a manifestation. Okay, I support the... to the elderly. Congressman Ongab, you're Thank you, recognized. Mr. Chair. Special discount for senior citizens. Correct. Mr. Chair, I appreciate and support the statement from the minority that they are willing to accord the parliamentary courtesy due to co-equal branch of government. This practice has been practiced since time immemorial here in this Congress, and this originated from the British Parliament, which was adopted even to the colonies of the British Islands that time. So I support and I thank the statement from the minority. So next week, I hope that we will be granting the same parliamentary courtesy to the office of the Vice President, the second highest position of the government. Duly Thank you. noted. Thank you, Mr. Chair. Daghan Okay. salamat. Mr. Chair. Representative Tenyo, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, una po, with due respect to my fellow member of the minority, hindi po buong minorya ang sumasang-ayon dun sa pag-extend ng parliamentary courtesy, whether sa Office of the President or sa Office of the Vice President. During the hearing of briefing for the budget of the Office of the President, inilinaw po natin yon, di ba? Na lalo pa ngayon, hindi po panahon para sa parliamentary courtesy. No, Pangulo mismo sabi niya, mahiya naman kayo, o dapat mahiya lahat ng nasa gobyerno, kasama ang presidente at ang vice-presidente. Ibig sabihin, kailangan handa po lahat na busisiin ang budget, handa lahat na ipagtanggol ang budget kung humaharap sa Kongreso. So yun po yung unang punto. Pangalawang punto, nais ko lang pong magpahayag ng lubos na pagkadismaya pa rin. No? Kaya naman po nagkaroon tayo ng pag-defer dito dahil sa paabot o sa sulat mismo ng Office of the Vice President na direktor pa nga ang nakapirma na ang dadalo dito hindi na nga yung Vice President, no? Pero ang minimum natin for Office of the President and Office of the Vice President, yung Chief of Staff, di ba? So in the case of the President, yung ang nandito ay ang Executive Secretary. So in the past, no, ang nagpunta rito yung mga Chief of Staff kung hindi pwede yung Vice President mismo. Pero sa sulat nila,
ano po ba, ASEC po ba ang papupuntahin? An ASEC for budget. So, again, sabi ko nga, nagpapahayag ang kinatawang ito ng lubos na pagkadismaya na hindi pa rin nagbabago ang Vice Presidente sa labas, no? Sa media, panayang pahayag na handa siyang ipagtanggol ang kanyang budget at wala siyang tinatago, no? At handang humarap sa proper venue. Sa kaso po ng budget proposal for 2026, wala pong ibang proper venue kung hindi ang committee ito. No? Kaya again, lubos na pagkadismaya at sinabi ng ating Vice Chair na magpapakita raw ang Vice Presidente mismo sa Tuesday. Na? Well, para sa akin, to see is to believe. No? So, hintayin natin yan. Mr. Madam Chair. Maraming salamat. Noted yung mga manifestation mo, Congressman Tinio. Mr. Chair, Yes? when I said the minority, what I mean is the majority of the minority. We Okay. respect the fact that kahit sa Duly gubat, noted. we respect the fact na kahit sa gubat may gwapo. Duly noted Thank you, po. Duly Mr. noted. Chair, just last manifestation from the independent, not Pagbigyan natin ng majority, not pagbigyan minority. natin ng senior citizen from Mindanao. From the independent, Mr. Chair, I would just like to make a manifestation. You know, just to explain the rationale why we do give this parliamentary courtesy to a co-equal branch of the government. You know, I was already a congressman when VP Noli De Castro was vice president. I was the chairman of appropriations when VP Binay was the vice president. I was also chairman of the appropriations when VP Leni Robredo was vice president. Now, I am here also as a congressman when the VP is Sara Duterte. The parliamentary courtesy is only granted at the committee level. Why? The reason is we give parliamentary courtesy as a co-equal because we give respect to a co-equal or a higher position of government. Kumbaga sa layman's interpretation, it is really, I would say, awkward for a member of Congress to question a higher officer directly. Pero pagdating doon sa floor, pwede because question will be congressman to congressman. That's really the rationale on here. But there were instances when the higher official or the co-equal official, like the vice president, waived his or her parliamentary, I would say, parliamentary courtesy or parliamentary privilege. There were occasions in the past when the former vice presidents would say, thank you for giving me this parliamentary courtesy, but I will accept questions and I will answer the questions. Yun yung mga nangyari, kaya nagkakaroon ng mga questions noong araw. This is just to share my experience, especially for the new congressmen who is just about to grasp what parliamentary courtesy is all about. There is no Chair? substitute for experience from the elderly. Mr. Chair. Mr. Chair, a short manifestation as well. Yes, please, Kung go maaari. ahead. Okay. Maraming salamat, Mr. Chair. Galing naman to sa Gen Z ng Kongreso. And siguro with all due respect as well to my colleagues no, in the House of Representatives. Una po, we take exception doon sa sinabi po na higher office ang President or Vice President. Sa pagtingin po namin, we are equally voted by the people. No? Tayo ay binigyan ng mandato to represent yung mga concerns nila, ng mga distrito natin, ng mga sektor natin. And sa sektor ng kabataan, ang pagtingin natin, no, we are living in exceptional times. And exceptional times, no, call for exceptional measures. Ibig sabihin po nito, sa oras na ito na
tinatanong ng taong bayan kung paano ba talaga ginagamit yung budget ng gobyerno para dapat sa hatid ng mga serbisyo, pero lumalabas ngayon na sa iilan lang nabubulsa ito, dapat mas proactive po tayo sa pagbusisi ng iba't ibang aspeto ng budget. No, wala pong takas sa mata ng mga representante na hinalal para gawin po ang mga trabaho na ito. So similarly po, Mr. Chair, nagpapahayag din yung representation na ito ng dismaya no, doon sa naging development nito, no? And especially right now, hanggang ngayon, years prior pa, hindi pa rin nasasagot kung saan napupunta at nasaan ang confidential and intelligence funds ni Vice President Sara Duterte. So, and other than this, nandiyan, and ito, we're hoping na for Tuesday, no, maisagot saan po ba napupunta yung pondo ng OVP. Ito po ba ginagamit pang bili ng flights across the world and hindi po natin nakikita kung saan Duly nagre-reflect noted. ito sa taong bayan. Yun lang po, Mr. Chair. I hope masagot po to the coming week, no? Pagka sumalang na po yung OVP. Okay, for the information of the new congressman, yung OBP confidential funds, alam ko po kung saan napunta. Dinala ko sa West Philippine Sea, nandun po, at pina-extend yung covered port doon at saka yung runway. So I'm a witness to that dahil doon pinadala yun. Mr. Chair, last 600 manifestation. May I? Except for doon sa 125. So, Congressman... Well, pwede last bang- manifestation, Mr. Chair. Sinabi mo na kanina last, so let's give... Last of the last. Let's give... Wala na ba rito? Kung wala na... Pwede? Last na yan, ha? Yeah. Oh, sige. Sandali lang, Mr. Chair. I give you 1 minute. Yes, Mr. Chair. Okay, thank you. The tradition of granting parliamentary courtesy is one of the cherished and hallowed traditions of this House to strengthen the camaraderie, to strengthen the institution, relationship. the coordination between the institutions, between the executive and the legislative. It does not mean that we have compromised accountability, transparency, because all questions can still be answered at the plenary. Again, as I have said, this is a long and cherished tradition which I believe should be maintained and should be continued not only by the House of Representatives but also on the other side. No? Senate also practices that. And it's not only the parliament here in the Philippines, almost all parliaments nationwide, worldwide, do practice. Thank you. Yung British Parliament, yung Westminster type of parliament, they do practice the parliamentary courtesy. So I think that's the last of the last. Thank you, Mr. Okay. Chair. Mr. Okay. Chair. Thank Mr. you po, Chair, thank you. Mr. Chair, Mr. Chair. last of the last na rin po. Mr. Chair. Mr. Chair, last. May I, Mr. Chair? Last of the last. Last. Mr. Okay, thank you, Mr. Chair. So-called presumption of regularity. No, kaya kailangan po ang norm dapat ay palaging magpapaliwanag at handang magpaliwanag ang mga opisyal, ang sino mang opisyal ng gobyerno na pinagkakatiwala ng pondo ng pinagkakatiwalaan ng pondo ng taong bayan, no? At pangalawang punto ay tanong ko, Mr. Chair. Sabi kanina ng chair, pupunta raw dito mismo ang Vice Presidente. Okay, maganda yon. Pero ang problema naman, kung pagdating dito, parliamentary courtesy na naman po tayo, wala rin namang You tanungan can still ask questions in the plenary. magaganap. Okay, Mr. Chair. we can still ask questions in the plenary. Pero ang Mr. ititingin Chair, po nga motion to natin, adjourn. ang kaibahan po ay dito lamang sa committee level, Motion to direktang suspend, Mr. Chair. matatanong. Motion to suspend. I still have the floor. Direkta pong matatanong ang opisyal mismo, in this case, the Vice President. Alam naman natin lahat sa plenaryo, ang natatanong doon at sinasagot ay kapwa kongresista na natin. No, kaya iba po talaga rito. Kaya po, if this committee will still extend parliamentary courtesy to the Vice President, ako po ay naglalabas na ng hamon sa Vice Presidente mismo. That courtesy
can always be extended by this committee, but it can always be waived by the official itself. So ang hamon ko po sa Vice Presidente at sa lahat ng mga official pa na binibigyan ng parliamentary courtesy, i-waive niyo po yan. At sagutin niyo ang mga tanong. Sa kaso ng Vice Presidente, sagutin niya ang tanong, sino si Mary Grace Piatos? Ano ang nangyari sa confidential funds? At sa mga bagong tanong ngayon, no, anong ginagawa sa budget ng OVP gayong ang Vice Presidente ay laging nasa abroad? No? Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Okay, thank you very much. Yes? Motion to adjourn, Mr. Chair. Motion to suspend. Mr. Chair, session suspend for 1 minute. Motion suspended. So, even if we extend the courtesy, kung gusto naman niyang sagutin, hindi, wala mang problema. Kung gusto naman niyang sagutin, okay, di ba? Basta importante na extend natin yung courtesy. Sa kapag nandito na siya, sa kanya tanongin. Everybody satisfied? In-extend. Option niya yan. Ano? Tama. Hindi naman natin siya matatanong. Wala siya ngayon eh. Pag dumating na. Double standard tayo pag hindi natin ibigay. Oo, mahirap naman yung double standard nga.